Alam niyo mga kababayan, may napanood ako dalawang vloggers na nagpalabas nung recorded interview kay BP Sara noong after the State of the Nation address ni PBBM. Ang tanong po sa kanya ay kung ano what are your thoughts regarding the SONA of the President? Kung tutuusin, napakasimpleng tanong, di ba? Ano ang palagay mo? Ano ang opinion mo tungkol doon sa State of the Nation, sa SONA ni Pangulo? Aba, ang haba ng sagot. At bago yon, ang dami mo nang binati. Ang daming binati at pinasalamatan. Tapos, umarya na ng kanyang sagot na ang layo-layo, hindi naman nasagot yung tanong. Mali-mali, maling-mali po ang mga sagot. At saka, tawa nga ng tawa yung mga vlogger eh. Alam nyo, sana kung nakakarating kaya ito sa kampo nila, sa kampo ng mga Sara supporter vloggers, at sila mismo, yung mga DDS vloggers na ito, matatalino ang ilan dyan eh. Hindi ba nila nakikita yung kabubuhan ni Sara? Opo mga kababayan, hindi pamimintas aside, no? Sinasabi lang natin ang totoo. Bubita po si Sara. Kung bubita si Lenny, mas doble ka bubita ito. Hindi ka panipaniwala kasi hindi po sa pinipintasan natin, ha? Hindi tayo namimintas dito. Real talk lang. Bakit natin napipintasan? Kasi meron siyang mataas na ambisyon. Gusto niyang maging pangulo ng bansa. Pero sa lagay po ng kanyang mental capacity, hindi po talaga siya pwede. Ang layo. Pwede lang siguro siya mayor. Pang mayor lang. Mali-mali ang mga sinasabi, ang layo. Tsaka ang bobo niya magsalita. Akala ko ba abogada ito? Bakit ganun? Kasi ang alam ko, mga abogado-abogada, very articulate magsalita ang mga yan. Kitang-kita yung talino, yung... Diba? Eh kung magsalita po, parang hindi siya secure. Hindi siya sure sa kanyang mga sasabihin. Hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Mas maigi pa magsalita ang yung matalinong elementary, grade 5, grade 6 na matalino. My God! Kaya po, napapapintas tuloy yung mga tao dahil sa ugali rin niya. Na masyado siyang mayabang, masyado siyang pa-VIP. Yung nang-aaway, spoiled. Sana po, kung mahina ang ulo natin, maging humble. Maging humble sana. Alam nyo, kitang-kita sa kilos at pananalita yung kahinaan ng ulo ng isang tao. Ako hindi ko sinasabing matalino ko. I'm just the way I am. Kung ano nakikita nyo, what you see is what you get. Kung mukha akong bobo, di bobo siguro ako. But at least, hindi ako nag-apply maging pangulo. Pero itong isang to, my goodness, ang mayroon lang po siya, tigas ng ulo. Stubbornness. Lahat na negative. Stubborn, childish,
temperamental. Ganito ba ang gusto maging pangulo nitong mga diehard Sara supporters? Na-imagine ko lang kung sakaling mapunta ito sa mga foreign events na kinakailangang magsalita. Kagaya nung pag-speak ni BBM doon sa UN National Assembly. UN General Assembly pala. Sorry. Hindi po kasi dapat sa mga nag-a-apply na maging politiko, importante po yung knowledge sa public speaking. Yung pagpa-public speaking kasi, para sa akin, hindi naman niya nakukuha sa inborn na talent na parang siguro ko, for me any kind of talk, should come from the heart. Kung from the heart yan, hindi ka magkakamali. Pero kung yung mga memorized, yung mga itinuro, mga nasanay sa teleprompter, na pag biglang walang teleprompter, nawawala na. Hindi sanay sa spontaneous. 'Di ba? Sa mga ganitong klaseng mga katataas na posisyon, 'di ba dapat laging mentally alert? Kailangan may wisdom, matalino, smart. Kaya pala, nagtaka tayo kung bakit noong kampanya, ni minsan hindi natin siya nakita na sumali sa mga debate. Kasi kung sasali siya sa debate, alam niya kung saan siya pupulutin. Lalo pa na frontrunner siya noon, di ba? Ilalampaso siya nung mga kalaban niya. Wala. Yung the way she talks, hindi pang debate. Pang lang pang chika. Pang chikahan lang. Hindi talaga niya kaya makipagdebate. Sa totoo lang. Paano sa pagdating sa 2028, kung hiningi na yung mga presidential interviews, mga presidential debates, hindi na naman ba siya sasali? Ano yun? Ito rin si Martin Romualdez, isa rin po na sa tingin ko, mahina din sa public speaking. Kung silang dalawa magtapatan ni Sara, mahina din Parang hindi rin masyadong sure sa mga sasabihin. Nag-ano pa siya yung nag-stammer yung yun pong mga ganon, ano ba tawag doon? Acceptable naman po yun, pero hindi ganon kahaba. Kasi nga, kapag talaga ang sinasabi mo ay hindi galing sa puso, talagang mawawala ka. Yun lang po ang secret dun Kahit na wala kang kopya, walang teleprompter, hindi man yan yung paraan ng pag-speech na may format, yung talagang may pero kung galing lang talaga sa puso ang sasabihin, hindi ka magkakamali. Wala man yan sa forma, hindi man yan masyadong scholastic ang pagkakagawa. Diyos ko ngayon.
Sana medyo, ilang taon na ba si Vico Soto? Wala pa ata, may 30 na ba yun? Or baka very early 30s? Wala masyado pang bata Baka pwede na siya sa 2034. Pero alam nyo, mga kababayan, alam kong alam ninyo na ang dami dyan sa tabi-tabi na mga hindi sikat, mga walang sinabi na qualified maging Pangulo. Yung mga talino, yung mga disposisyon, pang Pangulo. Hindi lang po nabibigyan kasi ng chance. Hindi nabibigyan ng pagkakataon kasi sino lang ba kasi ang nakakapasok diyan sa politika? Yung mga anak mayaman, mga anak ng mga political dynasties na hindi naman lahat katalinuhan. May matatalino rin pero it's not that talino. Marami pong matatalino at magagaling sa mga ordinaryong tao. Hindi lang dito sa mga dynasties na to. Ang mga dynasty na, tingnan mo, sino ba ang mga sa Senado? Sino ba ang mga anak ng dynasty dyan? Dynastic family. Revilla. Ejercito Estrada. O, Yang Villar. Cayetano, medyo okay naman. Pero, not that much. Ang Padilla, ano rin yan mga politiko rin yan na pamilya. Pero tingnan mo, kung alam nyo mga kababayan, kung ganito po ang klase ng mga kandidato natin, mga politiko natin, ganitong klase ng eleksyon mayroon tayo, wala talagang patutunguhan ang Pilipinas. Wala. Mas mabuti pa kung napa-under na lang sana tayo sa Amerika. Kung ganito lang naman ang kaabuti natin. Ganon din lang Tingnan mo. Don't get me wrong. Maganda naman sana yung mayroon tayong sariling kalayaan, sovereignty. Pero kung malaya nga tayo ang nagpapatakbo sa mga buhay natin, pero tingnan mo naman ang itsura ng mga pamamahala natin sa mga sarili natin. Matira ang matibay? Dugasan? Survival of the fittest? Gusto nating magsarili pero eto, humingi rin naman tayo ng tulong sa Amerika. Ganon din Hindi naman tayo talagang malaya na nakakadesisyon tayo ng atin. Hindi nga natin may pagtanggol ang sarili natin Kailangan pa rin natin yung ibang bansa, Amerika. Pero aayaw-ayaw tayo. Aayaw-ayaw natin na colonize tayo ng Amerika. Pero nung naghiwalay, saan naman nagpunta yung mga Pilipino? Di ba nagpupuntahan din naman ng Amerika? At ayun na, mga American citizen. Napaka-plastic. Napaka-plastic ng ilang mga natin, Pilipino. Ang ayaw dyan, yung mga mayayaman. Kasi sila, kaya nilang mabuhay ng masagana. Kahit ano pa man ang klase ng gobyerno. Di ba sa totoo lang, kung itinuloy-tuloy na lang, hindi na tayo kumuha ng independence from the United States. Gaano na kaya kaprogresibo ang Pilipinas? Tingnan mo sa Manila na lang, ang magagandang building dyan, sino bang may gawa niyan? Amerikano Yung post office, yung finance building, yung museum, gawa ng Kano yan Mga magaganda at matitibay na buildings. At inumpisahan na nga tayo na gawin na yung mga roads and bridges. Di ba sila gumawa niyan?
Binitawan lang tayo dahil ginusto natin na mag-solo. Pero nung nagsusolo na tayo, paano na? Kung sino-sino na lang namumuno at kanya-kanya ng dugasan. Kaya ako, alam nyo, mas ginusto ko pa na napa-under tayo sa Amerika. At least yung biyaya ng Amerika, nahahatian tayo. Proteksyon ng Amerika, nahahatian tayo. Hindi yan sa pagiging, hindi ba kabayan? Practically speaking. Kasi ganun din eh. Malaya nga yung Pilipinas, pero yung mga Pilipino, puntahan naman ang puntahan ng Amerika. Kasi nandoon yung masaganang buhay. Di ba ganun din? Buti pa dinala na lang dito yung Amerika. Kasi yung mga Pilipino nagpunta sa Amerika. Nag-apply din naman ng citizenship. O, naging Amerikano rin. Nasaan ang kaplastikan? Buti na lang yan yung kayang pumunta ng Amerika. Eh, yung hindi. Tingnan mo yung Guam, yung Hawaii. Di ba developed sila? Ang yayabang kasi na gusto mag-solo. Gusto mag-isa, gustong hindi naman napatunayan na kaya nga mag-solo. Nangangailangan ngayon, kung nagkukumahog tayo, nangangailangan tayo ng tulong ng ibang bansa. Hindi ba? Am I right? Or am I wrong? Praktikal lang. Iiwan ko po sa inyong mga kababayan ang tanong. Ang dami nangangarap pumunta ng Amerika eh. Amerika na nga yung nagpunta rito. Pinaalis pa. Di ba mga kababayan? Sige po. Maraming salamat na lang sa panonood at magkita-kita po tayo muli. Peace.